Humihina po ang bentahan ng mga negosyo po sa retail sa gitna pa rin po ng krisis sa gitnang silangan. Ayon po sa Philippine Retailers Association, mas kakaunti ang mamimili ngayon sa unang bahagi po ng Abril. Naghihigpit daw po ng budget ang mga consumers dahil nga sa mataas na presyo po ng langis. Mas pinipili ng mga tao na magtipid at ipagpaliban ang paggastos dahil nga po sa kawalan ng katiyakan. Dahil dyan, nagbabawas din po ng inventaryo at gastusin ang mga negosyo. Inaasahan po na babawasan din ng mga kumpanya ang pagbubukas po ng mga bagong tindahan. Ayon sa mga negosyante, nakakaapekto po ang takot at mababang consumer confidence sa paglago ng ekonomiya ng negosyo. Dagdag pa ang mataas na gastusin sa operasyon dahil nga sa pagtaas ng presyo ng langis at bilang hakbang daw po ay nagbabawas na rin po ng oras ng operasyon ang ilang mga negosyo para nga makatipid. Nakabili raw ang Department of Energy at Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metriko tonelada ng LPG mula sa Amerika. Ayon po sa DOE, inaasahang papasok ang supply na yan sa Batangas mula po May 20 hanggang 31. Pandagdag daw ito sa inventaryo ng Pilipinas para matiyak na may sapat na supply sa gitna ng krisis sa Middle East. Yan ay lalo't maraming Pilipino ang umaasa sa LPG araw-araw. Niliwanag po naman ng Meralco na mandato ng pamahalaan ang pass-through charges sa bill ng kanila pong mga customer. Kasama rito ang mga singil para nga sa lifeline rate, senior citizen discount, feed-in tariff allowance at green energy auction allowance. Naglabas po ng pahayag ang Meralco nang ireklamo online ng isang netizen ang anyay patong sa kanilang bill. Diliwanag din po nga ng Meralco na hindi lamang sila kundi lahat ng electric utilities ang naniningil po ng mga ito sa mga customer. Ipiniliwanag din po naman ng Energy Regulatory Commission sa programang ito na nakabase rin sa mga ipinasang batas ng Kongreso ang mga sinisigil na yan sa mga consumers. Yun pong mga charges na yun, meron pong basehan po sa batas yan. At saka yung pong iba, no, matagal na pong sinisingil yan, so hindi na po bago ito. Yun pong lifeline subsidy, matagal na po yan. Nung pong nagkaroon po ng EPIRA, nagsasubsidize na po tayo sa mga kababayan po natin. At yun nga po ang tinig ni Attorney Maria Corazon Hines ng Energy Regulatory Commission. Tinataya naman ng isang grupo ng magsasaka na tataas pa ang volume ng inaangkat na bigas ng bansa ngayong taon. Sa programang ito, ipinaliwanag ni Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor na matagal nang kapos ang inaaning bigas ng mga magsasaka. Pero posibleng lumala pa nga ito. Lalo't malaking hamon ngayon sa mga farmer ang mataas na presyo ng petrolyo at fertilizer. Hindi rin daw nakatulong sa sektor na sumadsad ang farm gate price noong nakaraang taon kaya't marami na rin ang nawalan ng ganang magtanim. Bagamat aminado si Montemayor na kailangan talagang mag-angkat ng Pilipinas, sana raw ay palakasin din ang lokal na produksyon. Sana matuto na tayo sa leksyon natin sa mga nakarang taon, no? Nung nag-import tayo ng walang humpay, palaki yung deficit natin. Nawawalan ng gana yung mga magsasaka magtanim. And then dumating tayo sa crisis ngayon, sino ang haharapin nating magsasaka? No? Sino mainggan yung magsasaka na ilang taon na silang nalulugi dahil sa over-importation? No? Yan nga po ang tinig ni Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers. At muli po naman nagprotesta ang mga manggagawa ng Kowloon House sa West Avenue dahil po sa biglaang tigil operasyon at tanggalan ng mga manggagawa. Ayon sa mga manggagawa, inabisuhan sila tungkol sa pagsasarado noong pong Abril 22. Yan nga po'y matapos na pumayag ng pamunuan na ibigay ang mga hinihinging aumento sa sweldo ng mga manggagawa noong Abril 20. Ang dahilan daw ng pamunuan sa pagsasarado ang lumalalang kalusugan ng may-ari. Pero giit ng mga manggagawa, bigo ang pamunuan na sumunod sa proseso ng pagsasarado at due process requirements. Hinihinala ring merong paglabag sa kasunduan kung saan ipinagbabawal po ang retaliatory actions o pagganti kasunod nga po ng welga ng mga manggagawa. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa